Magandang araw pong muli mga kaibigan. Welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Ipagpatuloy po natin itong pag-uusap tungkol dito sa pinakamalaking nahuling droga sa Litagtag, Batangas. Ito po yan. Maraming questions, maraming hindi makatotohanan, maraming hiwaga, maraming irregularities at kung ano-ano pang misteryo ang bumabalot sa nasabat na 2 toneladang shabu sa Batangas ng lone driver ng van na isang ex-US Army. Ang mga katanungan at hiwagang bumabalot sa isyu ang nagiging dahilan kung bakit nangingibabaw ang ideyang ang lahat ng ito ay isang palabas o scripted lamang ng gobyerno. Sa isang banda, tila nabusalan pa ang pulis na di umano'y nakahuli ng nasabing 2 tons ng ipinagbabawal na gamot. Kaya naman, dapat daw itong paimbestigahan para matapos na ang usapan kung talaga bang set up o totoo. Kung sa Senado ito gagawin, mas mainam, dahil ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug ay si Senator Bato de la Rosa ay maraming kaalaman pagdating sa police operation kasama ang sa illegal na droga noong siya pa ang PNP chief sa ilalim ng pamamahala ni Digong. Isang hamon din ito sa isang senador na magaling mag-grandstanding na si Senator Raffy Tulfo. Tutal naman daw sanay na ito mag-imbestiga sa loan debtor ng PCSO, ngayon naman ang iimbestigahan niya ay ang loan driver ng shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. So, ayan po. Lumalabas na kaduda-duda o marami ang nagdududa doon sa naging operation sa pagkakahuli ng droga. Yung quantity ng shabu, pabago-bago. May mga sinasabi pa na yung pulis ay binubusala ng media o ng kung ano-ano pa. At ito pa ang isang exciting na parte. Gusto raw, ayon sa mga nagsasabi, gusto itong paimbestigahan sa Senado. Ang tanong, kung si Senator Bato ang mag-iimbestiga nito dahil siya ang head ng Dangerous Drug Committee, okay, makakaya niya kayang gisahin o pakantahin yung mga involved dito? Kung sakasakali, makakaya niya bang ipatawag si Presidente Marcos para tanungin dun sa mga sinasabi niyang papuri at kanyang strategy kung paano nahuli itong droga na to? Ang isa pa, itong si Senator Raffy Tulfo, kung siyang mag-iimbestiga, kita naman natin yung mga naimbestigahan nito, puro ingay lang. Yung loto, uwingay, nanahimik. Wala naman tayong narinig na may naparusahan. Nagmamalaki pa nga yung nag-ooperate ng loto na magiging milyonaryo na sila. Mukhang kaduda-duda lang, mukhang magsasayang lang ng pera ng taong bayan kung si Senator Raffy Tulfo. So sa tingin ko, ang maganda nito, idinig ito sa isang masusing investigasyon at pahawakan ito ng maayos kay Senator Bato de la Rosa. Kasi kung ito na yung kalakaran ng droga sa bansa ngayon, ganito na kalalakas yung loob nila na kung mag-deliver ng droga ay 2 tonelada, hindi na ito magandang pangitain. Nagsasabi labang ito o nagpapakita na bumalik na muli yung sigla ng negosyo ng droga sa Pilipinas, na kahit araw nagagawa nilang magpa-deliver o mag-transport ng malalaking quantity o volume ng droga. At isipin natin ang magiging gagawang epekto nito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kabataan na sinasamantala nung mga nagninegosyo ng droga. So kung talagang sincero at interesado si PBBM na mapatigil itong droga, siguro mas maganda siya na mismo ang magpa-initiate nito, na imbestigahan ito ng maayos sa Senado
Tama yung sabi nung iba na kung sa kongreso ito, pagpipistahan lang ito ng mga congressman at magpapagalingan lamang hanggang sa umabot sa wala ring mangyayari at maglustay lamang tayo ng pera sa investigasyon. So kay Senator Bato, I think siguro maging maayos lang yung paninindigan niya at makita niya kung paano ngayon nag-ooperate yung droga sa Pilipinas, at sana mapigil ang mga ganitong gawain. Yan lamang po at maraming salamat. Welcome pong muli at paki-like and subscribe na lang pong muli.